Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggamaan gabahin sa kalibutan naghatag kami sang katawran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isa naman kedisyon sang pagpalagad sang programa Balita Issue kagiban pa. Adlaw kita karon sang Webes, Abril 24, tuig 2025. Uy katapusan na nga Webes karon nga bulan sa Abril tuig 2025. Sa kinada mga ingo po ninyo, tubto balas 9:55 subong nga aga, ako ang inyong alaga, JP Harvas. Sa atong mga sugutag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Welcome din sa atong sining pagpangalagad subong iyang Webes. Sa mga listeners naton sa abroad, mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad, maayong adlaw gid sa inyong tanan. Aton nga pagbalagad subong aga sa aton sining pagadanon sa kangina ang naging anunsyo ni Secretary Francisco Chu Laurel abot sa pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas na iga patuman mga biyan o kung sugurang ipatuman sa Visayas. Madamo ang nagkalipay sa sining balita. Matapos nga ginanunsyo kahapon sang Tiglikom sang Department of Agriculture sa ilang pagbisita sa probinsya sang Cebu ang plano sang gobyerno nga iga roll out na ang 20 pesos kada kilo nga bugas. Nasambit nga pagsinapol upod ang mga gobernador sang Visayas na istoryahan sang Tiglikom upod ang presidente ang angot sa pagpatuman sa nanging promesa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagligad nga eleksyon na panubuon sa 20 pesos ang presyo sang bugas. Yang iba nagakalangkag na nga baka tilao kada makabakal sa insiling barato nga bugas.
ginalauman nga makabuligid especially sa mga pigado nga pamilya labi na nga pila ka mga balakron subong sa merkado ang nagsalaka ang presyo. We all know kita nga mga Pilipino mga biyan minimum of 3 meals a day. Kaya kabahin gid sa aton sini nga pagkaon, mahaw, paniaga kag paniapon ang pagkaon sang kanon. Natiwaan naton nga malabot ang mga lokal nga opisyal sa Department of Agriculture agud nga kuhaon ang ila sini nga pagbayag angot sa sining plano nga pag-roll out sang 20 pesos per kilo nga bugas. But as we speak mga biyan, bisan sila nagahulat man sang official guidelines kung paano ipatuman ang iniiyang programa. So, per info nga nabato naton, ikan sa isa sa mga opisyal sang DANIR based sa pronouncement ni Secretary Laurel kahapon, 10 kilos per week per family ang igapain mangin prioridad sang siniyang programa ang mga kubos o konpigado nga mga pamilya. Since this is pilot for Visayas, iyanay sa Western, NIR, Central, and Eastern Visayas. Patuman ang iniiyang agbaligyaanay sang bugas. Kung magmadilagon, kung mangin matalunsay, patuman naman ini mga biyan sa iban pagid ng mga lugar sang pungsod Pilipinas. Ay 17 in the morning. Magakuha kita ng mga biyan sang latest update sa katsang panahon. Ibalo naton sa pag-asa Iloilo mangin paniempo diri sa Western Visayas. Bunga adlaw sang Webes. Alas 9:17 na sa aga sa gapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Sa sining oras mga biyan magakuha kita na isang latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Maupo natin sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Sir Jeff Makiling. Sir Jeff, good morning. Yes, sir. Mayong nagagit na latest weather update sa Subugan Thursday, April 24, 2025. ITCC ang gatag sa Northern Mindanao is lisong na yung gatag sa the rest of the country. Meanwhile, dari sa Western Visayas, maging general for weather kita. Expect kami niya kung ano ay sigating mga pagulan pangilan sa panagutog at hindi sa easterlies. May natutog ko sarangan, direksyon nga na si Tangatog ko kami na si Tangat para makalit mo ito Western Visayas. Baka na itutog ko sarangan naman para pumabalod na pagkari sa mga katigata. Forecast temperature natin 27 degrees 33 degrees Celsius. Atong forecast na maximum index sa bunga ng ini sa 41 degrees Celsius. Ang andang nagabot na 5:34 AM sa aga. Magkatulog din siya 6:01 PM karon sa gabi. Sa bumalik sa other update din tayo dito sa first station of Jeff Makiling of Tanam. Sir Jeff, to recall, no, kahapon ano ang actual nga highest heat index nga na-record dali sa syudad sang Iloilo? Yes, sir. Bali ang atong pinakamaraas na na-record na heat index sa kagapon, sir, is sa 41 Celsius, sir. I see. So, most likely, no, the same level sang kainit o kung kapaang ang ma-experience natin subong iyang Webes. Mayroon, sir, aside sa Iloilo City, may available data na sir kung kamusta ang mangin kapaang sa iban pa nga mga lugar sang Western Visayas at tipla sa Negros Occidental. Yes, sir. Bali, diri sa sa may Western Visayas, sir, particularly sa Mayro City Capiz, expect natin nga maging 42 degrees Celsius. Sa Mambusaw Capiz, maging 40 degrees Celsius. Sa Iloilo City is 41, and then sa Dumangas is 48 degrees Celsius. Ang sa Lagranja, Lahornota, Negros Occidental, sir, is 40 degrees Celsius. So, expected natin sa may adlaw ini na makapagsagita kami
ang mapaan na panyempo, especially or particularly ngayon sa 12 p.m. onwards, sir, hasta maghapon na to. Grabe, talabang dun sir na extreme caution kag danger category na ang pila ka mga lugar diri sa Pilipinas bangod sing sining mapaang heat index, Sir Jeff. Yes, sir, sakto, sir. May nabahin niya kasi na ba dadalong sa may extreme category pag may harapan na napilin sa may danger na category, sir. Sa mga masunod nga naman, sir, ano ang aton sining extended weather outlook? Mangin maulanon bala o kung magapabilin ang mainit kag general fair weather diri sa aton nga lugar? Yes, sir, balik sa next following days natin, sir, expecting natin nga maging general weather para kita within the next following days, sir. I see. With that, sir, anong aton sining nga palugyan sa aton mga tagparamati subong iya nga aga? Yes, sir, balik gina-update natin sa publiko nga maganda pinaya po kamagkano kita sa subong nga mainit ka po natin. Pag hindi naging pagkalamitan nga mag-inom sa madamo at tubig para maging kailangan kita always magdala kita gyapon ang payong pangkala para sa protection nato sa init if ever magwag sa mga panimalay. And then mag-support kita gyapon ka mag-an sa mga bayo para maging comfortable kita kung maglakad-lakad kita sa tagwakan or sa mga promise sa sulod sa mga area na kinagsa. Sir Jeff Makiling, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Yes, sir, maraming salamat sa mga ginagawa, sir. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan. Latest updates sa lakat sa panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Again sa aton sining makulturan, the moment nga magalabot na sa 40 degrees Celsius to 51 degrees Celsius ang aton nga heat index level, would fall for under danger category. Samtang extreme danger naman kung maglabot na ini sa 52 degrees Celsius o kung masobra pa. Hapon ang aton sini highest actual heat index per DOST Pag-asa yara sa 41 degrees Celsius ang makabig sa idalom sang extreme caution category. Ano bala ang mga masaming na nagaluntat kung tamaan gid ka init so, sa DRRMC mga biyan, sa mga masaming nga nagakabatsagan ang heat exhaustion kag heat stroke. Nagyayari ang pila ka mga palatandaan sa heat exhaustion: dizziness kag fatigue, headache, man nga pagpamalhas, samtang cool, moist, pale, or flushed skin. Sa heat stroke naman, red, hot, dry skin, taas ang body temperature, at bag-o sa consciousness, rapid and weak pulse, rapid and shallow breathing. At para malikawan ang heat stroke kag heat exhaustion subong nga mapaang ang panyempo, nagapanumdumgid ang DRRMC sa publiko na magpabilin nga hydrated pinagi sa pag-inom sa madamo nga tubig, magsuksok sang comfortable nga clothing, wear lightweight and light colored nga mga panapton. Pinapanugyan man nga limitahan ang pagtiner sa gwa, especially sa tion nga mataas ang init kung tumanggid ang kapaang sa nasambit nga adlaw. Siyempre, mangin alerto ang mga simptoma nagalakip sa paglingin sang ulo, pagpalanglapsi, ang masyado kadasig nga pagginhawa kag heartbeat, man nga kauhaw, kung tiun nga makabatsyag sang sining nga mga simptoma, gilayon nga magpangayo kung mag-seek sang medical help. Sino naman ang mga makabig naton nga at high risk sining
mapaaga pa niyan po. Kilagipan sa mga kabataan, edad 4 ka tuig, pataas. People 65 years of age and older, mga tawo nga may mga chronic condition at mga tawong under medication. So if you are one of those children up to 4 years of age, people 65 years of age and older under medication or with chronic condition, please lang, no, likawan ang pagsulay o kung pagtiner sa mga mainit na lugar. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga. Aton pagpanumbalik, magakuha kita sa mga reports ng mga tindanan natin sa RP1 News Team. Update sa mga driver na nagpositibo sa drug testing. At mga dugang mga impormasyon angot sa pagpanghanda sang Comelec Iloilo aton nga patmaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka ang mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration. So we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu. Bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments, at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang aking pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is
we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal, inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kinuulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESTA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:31 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon nagapamat mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Abiyan sa madunuman sa nagligod nga semana, hiwat sa on-the-spot drug testing ang Land Transportation Office. Huwag ang iban pa ng mga ahensya sa gobyerno. Ang kabahin sa ila sining pag-siguro ang seguridad sa mga pasahero para sa Semana Santa. Ipanuon naton ang update sining balita kay panunuman may mga nagpositibo nga mga driver na ginhiwag nga drug testing. Ano bala ang mahimo at tubango o posible nga tubango sa sining nga mga driver. Ang detalye sa balita sa report ni Gila Baclaay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, Jeep, may mo ka ma-revoke ang driver's license ang apat ka mga driver nga nagpositibo sa surprise drug testing nga giniwat sang Oplana Rabas kaupod sining Land Transportation Office 6 kag PIDEA sa nagligad nga Semana Santa. Matandaan nga sang Abril 15 may surprise drug test nga ginhiwat ang PIDEA kag LTO sa Ceres Terminal sa Tagbakharo kag sa Muhon Terminal sa distrito sang Arevalo sa diin 165 ka mga drivers ang ginpaidalom sa surprise drug test. May tricycle driver, may jeepney driver, may taxi driver, may driver sa modernized jeep kag may apat nga nagpositibo. So gin-refer ini sa aton sining LTO sa bahin sang PIDEA for confirmatory test kag nagwa sa ginhiwat nga ining tawag nila lang nga gas chromatography mass spectrometry nga sahi man sang test at nagpositibo gid sila but silingon from surprise drug testing jeep up to confirmatory test sang PIDEA nakitaan sang mga elements sang suspected shabu ang urine sample sang apat ka mga jeepney o kung apat ka drivers, duwa ka driver sa modernized jeep, isa ka taxi driver kag isa ka tricycle driver jeep. So sa karon ginpangayuan na sila sa show cause order ang ining mga driver ngani tidira nila na i-explain no ang hitabo pero tido mapurubudlay gawan kay duwa na mo. Duwa ka mga kaduwa na sila magpositibo. So ang posibilidad sunod diri sa aton sining LTO nga pagakaksan sila sang ila siniiya nga lisensya kabahin sang panawagan sang Land Transportation Office nga ti dapat ang aton nga mga drivers ang aton nga transport system
hilway sa illegal nga droga aton mga driver kay tiara sila sa pagmaniho sa mga pampubliko nga salakyan kag wala ginatolerar ini sa aton siniya nga LTO Region 6 no ang ining mga driver naton mga users sang illegal nga droga kay mabutang sa alang-alang sa peligro ang kabuhi sa aton siniya madamo nga mga commuters sa jeep. So far ining pag-confirm sang PDEA gin paagi ini sa letter nga gin pagwa o kung gin forward ni PDEA 6 Regional Director Melvin Istoque kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Iduspan II nga nabato naman sang LTO sa nagligad nga April 21. No? So after 6 days kung hindi ta magsala, no? From April 15, ayun ang confirmatory test result sang April 21 na pabutyag dito nga positibo ang urine samples sang sining apat ka mga drivers sa jeep. Silingon accurate ang verification nila no sa sining apat ka mga drivers sa jeep. Diyan na-clarify na natin kiti whether sa possibility nga ma-revoke niyang lisensya nila, may mga violation pa ni sila nga kumpirmado na sa bahin sang LTO nga nagmaneho o nagkarga sa mga pasahero under sa impluwensya man sang illegal nga droga. Si may proseso diri aton sining LTO no. Una-una ang show cause order kung anong kaundan sa ilang show cause order kay dira man na nila i-explain kung nga hindi sila abi pag kaksan o hindi pag-revoke ang ilang sining lisensya kag amo pa nang ginahulat kay daw wala pa sa information nga ining apat nag-submit sa ilang sining explanation na unahan pa sila sa tong driver sa Miag-Aw nga na-aksidente no nga expire galing lisensya niya nga nag-submit siyang iya kaugalingon personally kung dito magsala 2 days ago sa opisina sang LTO ago ni-submit ang kaundan sa iya show cause order. So ining apat ni daw no show pa ni ang ining apat so dapat i-explain nila nimo kung ano ang ilang reaksyon kay nagpositibo sila sa confirmatory test kay ginatagaan sang kahiginan jeep sang LTO bisan nga nagpositive ikaw hindi man automatically nga kakason ikaw kung ginatagaan bilang due process ginapangayuan pa sang pathag ining apat ka mga drivers kag ang LTO naton ginasunod gina ang mga inadlaw no halimbawa within 5 days kinahanglan mo i-submit ang imo nga mga rason kag anong reaksyon ninyo sa pagpositive sa verification kag confirmatory test ang LTO pero dako gining penalidad kay kaksan ka sang may violation ini sa parts ng driver kag wala ta kabalo kung sa bahin sang operator kag yung panawagan diri sa LTO sa aton sini nga mga operator nga dapat on their own ang inisyatibo sa pag clear sang ila mga drivers nga drug free sila dapat aggressive sila hindi nga through surprise drug test na lang nila isalig nga masiling sila nga may surprise drug test makon saan lang niya mo kay hindi man every week ang pagpatigayon sini kundi ang inisyatibo sa aton nga mga kooperatiba, mga asosasyon na dapat pwede sila maka-create initiative nga every 3 months, every 4 months submit mo sang inyong resulta sang drug test or sila mismo pwede maka-invite sa PDEA. Bingat sige, surprise drug test nyo sila para mabalaan namon diri sa amon nga kooperatiba, transport co-op nga mo ni nga kami ay hilway di kundi masilingan driver ato ay amo ni gali ang kooperatiba tinagmi na driver nila wala day adik pero kung pamatud-an ka dagron nga walo adik nagali sa driver ka modernize mo ti kundi kalain sang image kag posible mapinaltihan sila jeep kagabay ang ini nga mga co-op o kun asosasyon no may ara man sang responsibilidad no kag kung may sanksyon nga pwede mapatuman sa ila kay ang mga pasahero ya diyan hindi man kapili kung sinong driver nga sakyan nila pero ang mga asosasyon kooperatiba makapili sila iya kung sino ang mga driver nga pasudlon sa ila sini iya nga hanay especially nga na-implement ng modernization naton so gina-modernize ang units ang driver gina-training ang mga old units gina-make sure nga hindi tama ka guba daw kung mga kausok da sang ilang mga makina so paano giniya part ni sang modernization program ang pagpasiguro nga ang imo driver naka-undergo sang training
wala ga pang-cutting sang pasahero bla. Wala ga kas-kasero kag hindi adik. Amo ginayang purpose sang aton sini nga transport system sa pag-develop suno sa aton sini iyang LTO. May ara gani di jeep nga ti modern ng jeep pero ang the way nga mag-drive gapangagaw pasahero, gakaskas, gapang-cutting, wala nag-modernize ang utok sa mga driver. May initon, nagapanaog, nagaangkat sa tapungulay sa traffic enforcer o kung sino na makabangga. So amo na nga mga sahi sang gusto liwaton no, gusto i-improve sa aton sining Department of Transportation in whole aspect, hindi lang sa mga jeep kundi sa tanan-tanan gid nga nagabiyahe nga mahilway sa illegal nga droga. Ti wake up call gid ang natabo nga drug test kay ti do na prove bala nga may amo na gali. So subong do collective ang mga inisyatibo, medyo may tumpok gawa no sa bayan sa LTFRB, BLTO sa mga transport groups nga ti siguraduhan nyo mga driver nyo nga hindi adik kay base karon sa dason mga surprise drug test kami liwat kag may magpositibo base kung makancel ang inyong mga franchise or hindi ka mo ka-avail sa mga subsidy nga ginahatag sang gobyerno naton sa bahin sa aton sini mga transport at cooperative jeep. Kagabay mangin mabugat no ang pagpamatbat sa LTO. Dili kay kung makalusot mo lang ni Jen, it will create kumbaga sa image nga ti lutsang ganito liga do kun wala man to na pamatbatan sang mabugat si pwede taniya padayunon no. So kung tanawon mo wala pa man sang filing of cases ang LTO pero kung tanawon mo ang immediate impact sini. So once nga ang LTO ta or LTFRB kundi confirm nila ni positive sa drug si driver 1, 2, 3, 4 amo ni. So ang automatic mindset dira i-submit ini, i-furnish ini ang cooperative or ang transport organization nga bilong ang driver ni kadua ka modernized jeep ang isa ka taxi driver. Di kung ikaw operator bisang isa ka amo ni nga taxi company, balan mo nga adik si driver 3. Ano himuon mo? Kundi automatic ka cash gid sa serbisyo. So, ma-follow na lang na iya kung may ruling na or mapagwa na sang revocation order ang LTO, dugang pagin nga palamanog, kag base-base, pailan pagin sa kaso sa paggamit sang illegal nga droga. Ti duwagin, dula pa nga buyan mo, kaya si paon kag giniya sa sino, kay masiling to karon ang Transport Association nga i-hire ko pa ni siya liwat. Di ba lang? Kung mangita na lang ko driver nga hindi adik, kitiyan mo na, gintuhian mong company ko, ang akon nga transport co-op, hindi ka na wala ka na din nabilong, kay damok sang driver ka pangita. So, diri naton makitaan nga may maayo nga mga epekto ining mga surprise drug testing, kag benepisyo ini sa aton mga pasahero. Sa modernized nga jeep, Jen, na-mention ba na kung ano nga route? Wala, no? Wala pa na-mention kung ano ini nga, kundi inabilong nga transport co-op. Pero balanta damo di mga cooperative na mo, no? So bisan ngalan wala kay ti daw under ina sa ginaproteksyonan ina sang while waiting sang duga nga mga test kag kun ano pa dira no kay medyo ginakabig man ina nga confidential. Pero ti dako nga bagay ni no sa modernized jeep modernized transport cooperative ang duha sa mga nadakpan. So laban-laban ang himuon sinada nila base hold nila or depende sa show cause order mo na nga siling ni Attorney Dospan hulaton ta kiti official mo dapat mangin official ang ilang reply kay ti amo ginahulat nga explanation ang pagpaathag nila nga nagpositibo sila sa illegal nga droga. Diyan na-mention mo ng show cause order sa bayan sang Mayagaw incident. Nag-atubang sa LTO ang nasabit nga driver. May saan ula uman ang mga desisyon sa LTO. So sang nagligad no, nagsabit ning April 21 manigin isuan sang show cause order. Ang driver ni si Robert Alimanya, ini naman niya ang driver sang jeep sa may area sang taga-Alimudyan pero dito na disgrasya sa may Miagaw kag hamakon mo 70 ang confirmed passenger pero 30 ang mga napilasan.
So medyo kabahin sang proseso just like sang ginhimo sa mga nagpositive sa illegal nga droga. Ining driver sang miag-aw ginpangayuan siya sang show cause order. Ang manami sini siya iya kay nag-appear siya personally no sa bahin sang LTO agud i-submit ang iya sini nga sapat sa show cause order nga ginpangayo ni Attorney Hiduspan. Kag ano pa ang iya nga explanation dito kiti wala siya makarenew 2015 expire kag wala siya makarenew sang iya sini nga lisensya. So isa na sa mga dako nga ginapangatubang niya. Maraming salamat dyan sa imo nga balita. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, ang latest update gikan sa Land Transportation Office. Sa sining oras, magakuha na kita update gikan sa Commission on Elections. So kung Comelec Iloilo with 18 days remaining antes ang adlaw sang piniliay, ano ang latest sa mga propaganda sang Comelec Iloilo? Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, good morning. Morning, Nos. Masobra na nino duha ka semana na lang antes ang aton man nga midterm elections sa May 12. Handa na 100% ang aton nga Commission on Elections Iloilo sa hiwaton nga election. So kahapon sa isa ka press conference, kaupo din no si Attorney Rainier Laison ng aton nga Provincial Election Supervisor sa Iloilo Comelec. Din pahayag niya nga ti handa na iya ang iya talatapan kaupod man ang aton nga Iloilo Police Provincial Office, Iloilo City Police Office, Philippine Army kag ang aton man nga Department of Education sa pagahiwaton nga eleksyon sa masunod nga bulan. So sunod din no kay Attorney Laison Bian, ginahulat nilang gid no nga mag-abot tanan no o kung ma-deliver tanan ang automated counting machines o kung ACMs naton kag lakip man diri ang aton nga mga official nga balota kag iban pa no nga mga election paraphernalia nga ipadala nato no sa kada munisipalidad kag syudad sa Iloilo. So according diri kay Attorney Laison Bian, magahiwat no sang final testing kag sealing sang aton man nga ACM kiti gina-required ini no sang aton nga layi nga antes ang aton nga election dapat anay may final testing and sealing. So hiwaton ini sa mga voting center naton on May 7. So sa mga barangay naman nga ti malayo biyan balaan naton nga may mga barangay kita nga ti mabudlay gid sudlo no kung mabudlay ang alagyan. So ang hiwaton ang ilay nga testing or final testing and sealing sa mga poblasyon. Samtang biyan no gipasalig man ni Attorney Laison nga ti may ara ya subong sa kapasidad na ang iyaman nga opisina no nga mag-repair sang aton nga mga ACM pananglit nga may ara sang technical issue sa adlaw mismo sang aton man nga election. So may ara naka-standby nga mga personnel sa iyaman nga talatapan para nga kung may ara nga ACM nga magpalya dalon ini no kag may maga-repair kag isa man biano sa talanupang don subong nga tuig kiti sa mga previous naton kuno nga automation sa pagboto ang aton nga technical and repair hub ara pa sa Cebu. Pero this year biyan no may ara kita nga igapahamtang na nga technical and repair hub sa kada probinsya naton diri sa Western Visayas. Hindi lang actually sa Western Visayas but sa kada probinsya diri sa aton sa Pilipinas. Kag para no nga mapasiguro nga hindi mahamper no ang pag-vote sang aton man nga mga kauturan, may ara biyan nga spare nga duha ka ACM o kon automated counting machine sa kada munisipalidad naton kag may ara man nga naka-standby pagid sa aton nga regional office. So kabilugan more than 88 or more than 80 ka mga standby nga ACM ang yara sa aton no nga mga LGU kag sa aton man nga regional o kon provincial Comelec offices. Biyan naging kaupo yung kahapon ang kapulisan. We will know kamusta naman ang peace and order situation sa atong probinsya. Yes. Biyan may ara kita sang 8 ka mga areas no nga ginakabig biyan nga concern diri sa aton no sa Iloilo pero sa di pa mangkot biyan kung ano bala ining mga munisipalidad o kung nga syudad biyan no nga ti ginakabig nga pagkabantayan gid o kung areas of concern no during our election. So hindi pa ini no ma-reveal sang aton man nga Comelec pero according diri no sa aton nga kapulisan niya diri sa aton diyan sa
Iloilo, ang 8 nga areas biyan no, 3 diri or may ara diri nga mga may presensya sang armed group o may ara sang armed threat, kag ang iba no ang masingki nga political rivalry. So amo na ang ginabantayan sang aton nga kapulisan, and according diri no sa aton man nga kapulisan sa ICPO and IPPO, ready nga magbantay no ang aton nga personnel, although biyan no nga ti balaan naton last time nga may kakulang no sang aton man nga kapulisan, pero agi pasalig man sang aton no nga Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan nga ti ang aton nga kapulisan or may ara kita iga pahamta nga duha ka personal no sa kada polling centers naton nga kapulisan, kag ready gid ini anytime no ang aton man nga Philippine Army nga mag-support no sa aton nga kapulisan in case nga may mag-arise no nga any incidente no on the day sang aton man nga election. Kaga we look forward gid no nga mapabilin ang matawhay kag matalunsay nga piniliay diri sa probinsya kag subuman sa syudad sang Iloilo biyan. Yes, correct. Ina biyan no kay ti ang importante diri biyan matapos ato nga eleksyon no nga wala balasang any untoward incident no amo man ni ang goals ang aton nga kapulisan. Kag by the way biyan no this coming Friday iga-launch ang aton man nga ICPO ang aton nga mall voting. Kiti this will be the first time nga diri no sa aton may ara kita sang mall voting. So this coming Friday may ara sang caravan and launching sang aton man nga mall voting, may kapin kita biyan mga 12,000, around 12,000 nga botante no nga mag-vote ini sa 4 naton ka malls diri sa syudad sang Iloilo. Maraming salamat biyan sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Kaya mga biyan ang update gikan sa COMELEC Iloilo angot sa ginihiwat nga press conference kung sa diin ginpalabot sa aton sining COMELEC Iloilo nga 100% na sila nga preparado para sa paghiwat sang midterm election sa Mayo 12. Samtang ginpasalig man sa COMELEC Iloilo nga may kapasidad sila sa pagdumala sa repairs sa mga automated counting machine, technical and repair hub iga set up sa kada probinsya agud magresponde sa posible technical issues. Udang nga, please be informed sa aton sini nga mga uturan ang COMELEC Precinct Finder available na sa online. Makutura nato nga luyag may baluan kung diin sila nga mga presinto magaboto. Imo na nga mapangita online ang inyo sining polling place gamit ang inyong pangalan, adlaw sang kaadlawan, kag lugar sang ginparehistruhan. All you have to do is to visit precinctfinder.comelec.gov.ph. So kung wala ka pa kabalo kung din ikaw magaboto sa mong iyang May 12, 2025 National Local Election, search na online ang precinctfinder.comelec.gov.ph. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:53 in the morning. Well, ito ang oras kinabilin sa atong sininga pagpangalagan. Kaya naman ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Webes, Abril 24, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Alan De Frantes sa studio, kag John Magalianes sa transmission. Ako naman ang inyong naging tag-alagad, tag-balita. JP Hervas, maraming salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno,
kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tunay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpatawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, saan mang lugar ng bansa natin. Tunay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpatawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,